Ayan, nagluluto ako ng paborito kong ulam. Pork chop. Ayan, pinapalambot ko muna bago ko lakasan yung temperature ng kalan ko. Tsaka yung nakaready na yung talong, oh. Hindi makapaghintay eh. Gutom na ako eh, mag-aalas dos na. Ayan, yung sinaing ko, hindi pa rin luto. Yung kamatis, masarap yan with talong. Ayan. Hintay nating maluto yan. Yan, magkwentuhan muna tayo. Ayan, i-stand ko yung Ayan, nagluluto ako ng paborito kong ulam. Pork chop. Ayan, pinapalambot ko muna bago ko lakasan yung temperature ng kalan ko. Tsaka yung nakaready na yung talong, oh. Hindi makapaghintay eh. Gutom na ako eh, mag-aalas dos na. Ayan, yung sinaing ko, hindi pa rin luto. Yung kamatis, masarap yan with talong. Ayan. Hintay nating maluto yan. Yan, magkwentuhan muna tayo. Ayan, i-stand ko yung camera ko dito. Tapos kukwentuhan ko kayo ng buhay ko rito. Ayan, magchismisan tayo. Para hindi ako maboring dito sa Czech Republic. May kachismisan ako sa camera always. Di ba? Ayan, at nagluto ako ng brownies. Hindi kasi ako mahilig sa sa mga matatamis. Nagluluto lang ako, nagbe-bake para sa anak ko at saka asawa ko. Ayan, oh. May nag-iisa pang natira, oh. Binaon niya to. May nagtira siya ng isa. Mamaya ipapakain ko to sa kanya. Itong sinain ko, kahapon pa to. Pero kakainin ko to, hindi ako nagtatapon ng kanin dito. Nagtatapon lang ako talaga yung panis na, maasim na. Yun ang tinatapon ko. Ayaw kong magka-diarrhea. Ayan. Na hindi pa naman panis kasi nasa refrigerator. Kapag hindi ko nakain lahat, yung kanin ko, nilalagay ko dyan sa refrigerator para hindi mapanis. Kasi minsan, nagsayang ako, nilagay ko rito sa labas. Napanis, yung maasim-asim na. Tinapon ko na lang. Ayun, ilang araw na, 2 araw nang hindi ako nag-bake. Kasi, dami naming tinapay, naparami ako ng biliba. Yung asawa ko rin kahapon, bumili rin ng para sa kanyang tinapay. Hindi muna ako nag-bake. Ayan, mayroon pa rito. Kainin ko. Kasi itong isang piraso na to, halos hindi ko maubos. Tagdudos lang to sa pera nila ha. Ang laki nito, hindi ako mahilig sa mga tinapay. Gusto ko rin, katulad natin, nasanay sa agahan, kape at saka sinangag or tuyo. Wala yung tuyo dito eh. Kaya nagtitiis ako. Dito lang ako natutong magkape at magtinapay. Sa Taiwan, buong year, hindi ako nagkakape. Kasi yung sa Taiwan, parang sa Pilipinas din, yung bang makakabili ka ng siupaw, at saka yung mga, yung rice with hongba, ganon. Mayroon doon sa kanila, yun ang agahan ko doon. Or di kay nuggets, yun ang mga agahan ko. Dito, magmula nung nanirahan na ako rito, tinapay na lang. Kasi yung asawa ko yung puti eh. Ayan, kung anong kinakain niya, yun na rin kinakain ko, tinapay tsaka cheese, ham, ganon. European style, no? Pero sa atin, ganyan lang yung tinapay, toast bread. Mayayaman na nakakatikim niyan eh. Yung sa hotel lang sa Pilipinas, yung ham and cheese. Yun lang, yung may kaya lang nakakabili niyan eh. Sa atin, pero hindi naman lahat. Kung anong gusto ng iba. Pero yung mahirap na hindi talaga makabili ng mga ham at cheese, yung pambili nila, binibigyan na nilang baon sa anak nila. Pinitipid. Alam kong mga ganyan style. Ayan. Kaya nasana yung sa atin, yung pagbangon mo is nakahanda na yung sinangag. Habang natutulog ka sa higaan, nung bata pa kami, naamoy mo na lang yung
Yung amoy bawang ngayon, napakasarap eh. Habang natutulog ka, hindi ka mapag-concentrate sa umaga eh, na matulog. Alas 5 na madaling araw, gumigising na yung nanay mo na or tatay mo na magsangag eh. Ayun. Habang natutulog ka, naamoy mo yung yung amoy ng sinagang, ang sarap eh. Tapos yung tuyo pa na piriprito or niluluto sa binabarbecue style. Ang sarap noon, yung tuyo, hindi pinipirito minsan ng tatay ko. Yung ginagawa niya is sa uling, doon niya iniihaw yung tuyo. Ang sarap. Tapos magi-slice siya ng mga kamatis. Wow! Ang sarap nun. Yun lang ang ulam ko sa umaga. Nako, or di kayo daing na bangos. Kuminsan ang ulam namin sa bahay is kung walang tuyo, kung walang pambili ng tuyo, ay kung halimbawa bumagyo minsan, ang daming huli ng isda, ayun, tambak ang bango sa bahay namin. Yun ang agahan namin na pupo. Sa umaga, daing na bangos. Tapos, sinangag sa bawang. Ayos na yun. Okay na yun. Isang linggong ganon, okay na yun. Tapos, sa ating kung papasok pa sa eskwelahan, nung high school ako, hindi ko lang alam ngayon kung yung kantin sa Pilipinas ay libre na or may bayad pa rin. Nagbabaon ako sa sa school. Yun ang baon ko. Kanin with pritong bangus. Okay na 'yon. Katapos kung ayaw kong kumain sa school, ayaw ko na may baon. Ginagawa ko, umuwi ako. Yun ang kinakain ko. Masarap na 'yun. Ay nako. Nahulugan niyo, binuksan ko kanina yung bintana ng rooftop namin. Biglang bumagsak yung ano ba yun? Yung yung pintuan ba? Or window? Ano ba yung sa window sa Tagalog? Yung bintana. Ginanyan ko yung yung rooftop namin. Yan. Binuksan ko yon. Kala ko pagbukas ko, itinaas ko ng ganyan. Hindi ako sanay sa nagbubukas niya. Nagbubukas lang yung anak ko at saka asawa ko. Pag bukas kong ganyan, di lusot ka agad yung kalahating katawan ko doon para makita ko yung labas, no? Pag lusot ba naman ganyan, binitawan ko yung yung bintana. Sabay bagsak sa bumbunan ko dito talaga parang nalaglag yung ulo ko, nakakita ko ng maraming 5-star eh. Ang sakit. Sabi ng ulo ko eh. Grabe, ang sakit. Sabi ko ganun eh. Hanggang ngayon, masakit pa rin hanggang dito sa leg ko. Parang nasusuka ako. Ayan, akala ko kung sino nang nagsalita. Wait lang, naghintay kami ng mga 4 hours. Nag-umpisa na kasi hanggang alas 11:30. Grabe. Ayan, pinatay ko yung computer ko. Nung pagbaksak niya, ang sakit hanggang ngayon eh. Grabe ang sakit Dito talaga sa likod ko dito. Kasi bumagsak yung bintana, ang mga 20 kilos yata yan eh. Ang bigat kasi, ang laki pa. Bumagsak ganyan ang ulo ko eh. Parang nados-pordos ako. Ayan, ang sakit hanggang dito. Sa sobrang sakit, nahihilo tuloy ako tapos nasusuka. Grabe. Ay nako. Kaya kanina nag-iingat na ako buksan ng bintanang iyan. Yan, sakit tuloy Ay nako, hindi na ako uulit diyan. Grabe. Tapos kanina, di ba sabi ko sa inyo nung ilang araw na, may tumutubong ito Tumutubo talaga. Ito, tingnan niyo nag-iiba ng kulay, katapos umuumbok, medyo may butas sa gitna.
Ang pagkakaalam ko, ano to may magiging cancerous skin to. Skin cancer, ganun. Iba yung English ko. Pumunta kami sa sa clinic kanina para mag-appointment sa pagpapalaser nito. Naghintay kami doon para sa appointment namin. Magmula alas 7 ng umaga hanggang alas 11, wala pa rin. Ang daming customer, sabi ko. Ang aga ko pa naman gumising para doon sa kasi kailangan kong maalis to, papalaser ko to. Wala pa rin nangyari. Sabi, ang asawa ko, hindi nakapasok ng kalahating araw. Sabi niya, uwi na ako kasi may pasok pa ako. Kailangan niya pumasok para kumita ng pera. Marami siyang work. May pupuntahan pa siyang ibang kliyente. Ayan. Umuwi na lang kami. Sabi niya, balik na lang tayo sa ibang araw. Sabi niya ganun. O di kaya maghanap kami ng ibang laser company. Grabe yung doktor dito. Ganito yung mga doktor. Kahit nasabihin mong emergency, nakikita pa naman nila nakatayo ka, nakakapagsalita, walang problema. Maghintay ka kung kailan kanila aasikasuhin. Ganon yung dito. Hindi kagaya sa Pilipinas. Pasok sa kung may pera ka, pwede ka na magpa-doktor. Priority ka ng doktor. Dito hindi, kahit na may pera ka, maghintay ka. Nako, ganito dito to. Kaya sabi ko sa inyo, yung ko, hindi ako makatawa ng ng halakha. Kasi kapag umahalakha ako, yung parang ugat dito, sumasakit sa likod. Kaya ingat-ingat ako sa pagtawa at pagsalita. Ay nako, maghanap pa ako ng iba kasi kailangan ko talaga ipalaser to. Grabe, lumalaki na. Okay lang, dati to, biglang tumubo to kaya. Mga last 2 years, akala ko, lang to, yung bang mansa sa balat. Yung bang napasa ako sa pagbe-bake ng pizza. Kasi yung anak ko may pizzahan. Di ako, kuminsan napapasok ako rito, napakalaki minsan dito. Ayun, pagpasok ko ng mga pizza sa oven, kuminsan napapasok ako. Sabi ko, ang tagal na itong pasong to, sabi kong gano'n, nung 2 years ago. Hindi pa natatanggal. Sabi kong gano'n, hindi pinabayaan ko lang. Nung napasok na naman ako rito sa kanan, natanggal na yung paso dito. Ito, nandito pa rin. Sabi ko, 1 year na to ha, sabi ko sa asawa ko. Ba't, yung bang gumagas pang na yung balat. Nung mga first year niya, sabi, di pinabayaan ko lang. Nung second year, last year, nagpa-appointment kami. Kaso mo lang alam, binigyan kami ng appointment date para tanggalin. Hindi ako nakapunta kasi umuwi ako ng Taiwan. Ayun, magmula noon, ngayon na naman, nagpapa-appointment ako kanina. Ilang oras, halos kalahating araw na kami doon. Alam namin na matagal ang paghihintay Maghihintay ka kung kailan ka bibigyan ng appointment. Hindi basta-basta rito. Sinabi ko na doon sa doktor na emergency, kailangan matanggal ka agad. Nung hinuhubad ko na yung jacket ko para no, sabi niya ganun. Wait. Nurse pala yung kausap ko, sabi niya, wag mo muna ngayon kasi wala pa yung doktor, bibigyan mo na patingin ka muna, bibigyan kita ng appointment, ganon. Sabing ganon. Ngayon bumalik kami para kung ano sasabihin ng doktor. Naghihintay kami sa doktor. Kung naku, halos 5 oras na, wala pa rin. Ayan. Makikita nyo sa video mamaya. Naghihintay kami. Napakatagal. Wala pa rin naantok na nga ako doon sa upuan ko Mahirap pala yung maging general manager na kupo ka ng kalahating araw. Ay, inaantok ako Pati yung asawa ko, sabi niya, nakatulog ako Sabi nga niya sa akin Hindi ako makatulog Kasi nahiya akong matulog. Kasi kung minsan, hindi ko na mamalaya, naglalaway ako rito.
O di kaya yung bunganga ko, nakanganga, ganyan. Kaya iniingatan ko sa labas na hindi ako makatulog kasi ang pangit kapag nakatulog ako, may laway dito. O di kaya kaganyan ako, nakabunganga, bukaka yung ano, bunganga ko, kaya nakahiya. Yan, maluluto na, mahisayang na. Ilalay ko to. Sa kakadaldal ko, nasayang na yung ano, yung, yan. Ayan, dyan muna tayo, tingnan niyo yung pagkain ko. Yan ko to, kasi yung kanin ko, kapag hindi ko hinalo dito sa, dito, ano to, matigas. Ayan. Ay, yung kamatis ko, ayan, medyo ano yun natin, para makita niyo ako. Ayan. I-prepare ko na yung pagkain ko. Grabe ang paghihintay na. Alas 11 na, yung asawa ko kailangan niya magdadahan para ano. Wala pa rin yung doktor, hindi pa rin kami tinatawag na papasukin dun sa ano, doctor rooms. Wala. Iba rito ang patakaran sa pagpapadoktor pagkuha ng appointment or sa clinic. Iba. Hindi kagaya dyan sa Pilipinas, kung may pera ka, direct to doctor ka. Kahit sa Taiwan, ano, kung may pera ka rin, papadoktor, direct to doctor ka. Maraming clinic doon. Pipili ka nga lang. Dito hindi pwedeng ano, pipili. Kailangan i-rate ko ng personal doktor mo. Yun ang ano susunduin mo. Or dito sa kanila. Or kung gusto mo nga rin ano, emergency talaga at kailangan, mayroon din dito. Kaso nga lang magbayad ka ng mahal. Maybe 2 or 3,000. Hindi yun free. Private yun. Sa amin, doon sa pagpapadokturan namin, ano, free, walang bayad, kaya lahat pupunta doon. Gano'n na mamalaw ka kung sino ang free, doon sila. Ay, kasi kung private ka magpapadoktor, babayaran mo yung doktor ng, yung private doktor, 1,000. Kung sa nurse ka, in-appoint, 500. Sa dermatology, gano'n yun dito, yung mamahaling dermatology. Kasi nasubukan ko na, nung ako'y ano pa, nagpapayos pa ng mukha. Pasikreto pa. Ano ko nyo sa inyo kung anong sikreto ko sa mukha. Kasi ano rito katapos doon sa dermatology na yon, ano pa, hindi pa marunong sila mag-English. Ipasikreto ako noon sa pagpapaderma ko sa mukha ko. Ako lang, nag-Google Translate kami. Hindi sila marunong mag-English yung mga doktor Ngayong barok-barok na English. Tapos, ano pa, yung doktor, babayaran mo ng 1,000, doktor yun na private. Plus, yung pagpapalaser mo pa, hindi alam kung ilang thousand, aabutin na 6 or 7,000. Mahal yun. 6, 7. Ayan. Kaya mahal. Kahit na napakatagal, doon na lang kami naghihintay kami mag-asawa doon sa free na doktor. Government doktor yun. Kumbaga, government doktor. Pagpapalaser, free ang pagpapatanggal ng kung anong mga tumutubo sa inyo or papalaser nyo yung mga tangyawat ninyo. Free. Kaso nga lang, maghintay ka na napakatagal. Ayan. Kung gusto nyo hindi free, hindi kayo makapaghintay, doon kayo sa private doctor. Gagastos kayo ng 10,000 sa peso, yung mga 30,000. Nako. Ay, nako. Yun nga lang kay bagahan. Baka sabihin nyo, ba't ganyan naman mga doktor? Ganyan talaga dito. Baka sabihin nyo, nung hindi ko pa binubunyag na pwede ka magpa-doktor sa private. Kaso nga lang mahal. Kahit na doon mahal,
Katulad din ng private doctor, ay public doctor, na mag-appointment ka rin. Ayan. Kung kailan available, ganun din. Maghihintay ka nga rin. Ganun din ako nagpapalaser doon sa private. Maghintay ka kung kailan available sila. Hindi pwede yung basta-basta. Sa mga small town lang dito. Pero yung halimbawa sa Praha, ganun din sa Praha, magpapa-appointment ka. Kaso nga lang marami doon. Hindi na masyadong matagal. Kung minsan, 1 week maghintay ka or 1 week or 2 weeks, matagal na yung paghihintay. Mabilis ang paghihintay na yun. Pero sa mga small town na ganito, maghihintay ka 2 to 3 months or 1 month. Ganun ang kahirap na magpa-doktor dito. Kahit na kung talaga nanghihingalo ka na, yung direct to emergency ka, doon ka sa hospital. Pero pag nakikita ka nilang naglalakad, pabulsa-bulsa ka, tapos nakapagsalita ka, nakaka-smile ka pa, yun, maghintay ka. Ayan. Kaya, ganyan yan. Naghintay ako. Mommy, Ah? it's more expensive now, that mouse. Oh. For 166, now it's 170. Look more. Maybe still more. No, hurry up, we don't buy it. Oh. Or get to 500. My God. Or 600. Why you don't talk to your daddy last night about this one? Yeah. So call your daddy na. What do you mean last night? I was sleeping. Oh yeah, I know. He's late to go home. Gusto ng anak ko na magpapabili na yung may gusto yung gaming mouse. Kaso nga lang, kailangan niya ng permission ng tatay. Kaya doon siya muna pumunta. Okay lang sa akin yan. Sabi ko, magpaalam ka sa tatay mo. Kaso nga na yung tatay niya, yung nasa trabaho. Talaga, hindi ko malimut-limutan yung pagbaksak ng bintana sa bumbulan ko. Ang sakit. Para ako nakita ng 5 star. Ayan, luto na yan. Tingnan niyo, oh. Masarap ng ulam kung yun. Ayan, oh. Ayan, nakita niyo. This is my ulam. Ayan, kukunin ko na yung isa. Kukunin ko na yung isa. Pwede na siguro to. Ayan. Ayan. Yun natin. Picturean ulit natin. Ayan, oh. Sa kakadada ko. Nagutom ako sa kakadada ko. Ayan, diyan ka muna sa kabila, sa gilid. Yung ayan. Masarap yung talong, oh. Gusto ko yung talong. Tagal na hindi ako nakapagtalong, yung mahal kasi. Ngayon nagmura. Hindi na ako ng marami. Kaso nga naubos ko na. Yan. Yan lang yan muna. At tayo muna. Hinaan natin yung apoy. At mamaya na tayo magkwentuhan ulit. Mga marites ko. Magmamarites ulit ako sa buhay ko. Baka matumba yung yung stand ng camera ko. Ganyan eh. Kaya, mamaya na tayo magkwentuhan. Nagugutom na ako. Bye-bye now.